Isang malaking portal ang biglang bumukas sa madilim na kalangitan habang bumubuhos ang malakas na ulan. Kasabay nito sunod-sunod na lumabas ang mga demonyo mula sa loob ng portal, malalaki ang mga katawan nila, matatalas ang pangil, pulang-pula ang mga mata na puno ng galit habang umaatungal sila pababa sa mundo. At matapos ang kaguluhang iyon, ulan na lang at wasak na paligid ang naiwan. Isang malakas na sigaw ang umalangaw habang isang higanteng halimaw ang lumitaw sa gitna ng lungsod. Maraming pulang mata ang nakabukas sa buong katawan nito at matutulis ang mga pangil habang winuwasak ang paligid. Kasabay nito kitang-kita ang takot sa mga mukha ng mga taong tumatakbo palayo. Isa sa kanila ang lalaking napasigaw sa takot habang ang babaeng may mahabang buhok ay desperadong sumigaw ng tulungan niyo ako. At sa gitna ng kaguluhang iyon malinaw ang naging resulta. Iyon ang naging simula ng pagkawasak ng sangkatauhan. Samantala isang lalaki na nakasuot ng itim na Amerikana ang humihingal habang tumatakbo papunta sa direksyon ng gulo, rinig ang kanyang paghinga sa gitna ng usok at apoy. Napatingin ang lalaki habang tumutulo ang pawis sa gilid ng mukha niya, nanlaki ang mata niya at kitang-kita ang takot. Sa susunod na sandali isang itim na halimaw na mukhang lobo ang biglang sumulpat sa harap niya. Kumikinang sa pula ang mga mata nito at nakalabas ang matutulis na pangil habang umaatungal. Napasigaw ang lalaki at napayuko na lang habang tinatakpan ng ulo gamit ang mga braso, hindi niya na napigilan ang takot sa harap ng halimaw. Kasabay nito rinig ang mababang pag-ungol ng halimaw bago ito yumuko at unti-unting lumapit, kumidlat sa kalangitan habang wasak na ang paligid at napalunok na lang ang lalaki sa sobrang takot. At sa huli tanging mahinang daing na lang ang narinig mula sa kanya. Desperadong sigaw ng lalaki ang bomb-alot sa paligid habang nakaluhod siya sa sirang kalsada. Tulong may sasadyap ba sa akin ang paulit-ulit niyang sinisigaw habang nanginginig sa takot. Kasabay nito kitang-kita ang napakalaking paa ng halimaw na nakatayo mismo sa harap niya, usok at apoy ang bumabalot sa paligid habang wala siyang kawala. Sa susunod na sandali mas lumapit ang mukha ng itim na lobo, pulang-pula ang mga mata nito na kumikinang sa galit habang nakatitig sa kanya. Nanginginig na tanong ng lalaki kung may tao pa bang makakarinig sa kanya, pakiusap may makakaligtas ba sa akin ang pagmamakaawa niya habang papalapit ang tiyak na kapahamakan. At hindi na nagtagal bamuka ng malaki ang bibig ng halimaw, matutulis ang mga pangil nito at kitang-kita na ang dila habang sumusugod ito para lapain siya. Gayunpaman kakaunti lamang ang mga taong kayang lumaban sa mga demonyo. Sa gitna ng gulo isang lalaki na nakasuot ng pulang Amerikana ang biglang sumugod. Mabilis ang galaw niya habang sinasalubong ang itim na halimaw na lobo, tumama ang atake niya diretso sa ulo nito at kitang-kita ang paglabas ng liwanag at apoy mula sa impact. Kasabay nito ang lalaking nakaitim na suit ay napapikit at tinatakpan ang ilong dahil sa lakas ng hangin at usok na dulot ng laban. Hindi nagtagal nanlaki ang mga mata ng lalaki sa likod habang napasigaw ng isa itong awakener ang hindi niya makapaniwalang nasambit habang nakatingin sa seryosong lalaki na may maitim na buhok sa harapan. Pawis ang tumutulo sa mukha ng bagong dating habang nakakuyom ang kamao at handang lumaban. Napalingon si Li Jun na may pawis na tumutulo sa pisngi habang pasiga na sinabing bilasan niyo tumakas na kayo, kitang-kita ang pag-aalala sa mukha niya habang nakatingin sa paparating na panganib. D-rank awakener si Li Jun, isa siya sa mga tinatawag na awakener. Kakaunti lang ang mga katulad niyang kayang lumaban sa mga demonyo. Samantala nakaabang na ang itim na lobong. Halimaw sa di kalayuan, pulang-pula ang mga mata nito at nag-aalab ang katawan habang nakayuko at handang sumugod muli. Pasiga na sinabi ni Li Jun na tumakbo na sila bago pa makabalik sa ulirat ang halimaw na iyon, kasabay nito mas lalong yumigting ang pulang liwanag sa mga mata ng lobo habang papalapit ito. Napalingon si Li Jun nang may naramdaman siyang kakaiba, kumunat ang noo niya at nanlaki ang mga mata habang nagtataka sa nangyayari. Sa susunod na sandali mabilis na sumugod ang itim na lobong halimaw, pulang-pula ang mga mata nito at nag-aalab ang katawan habang winasiwas ang matatalas na kuko. Hindi nakailag si Li Jun at tumama ang atake ng halimaw sa kanya, napaigik siya sa sakit habang ramdam ang lakas ng impact. At sa gitna ng laban tanging mahinang daing na lang ang narinig mula kay Li Jun habang nakikipagbuno siya sa lakas ng kalaban. Inisip ni Li Jun na mahina ba ang atake niya, kitang-kita ang dugo na tumalsik mula sa bibig ng lobong halimaw pero hindi pa rin ito natitinag, pulang-pula ang mga mata ng halimaw habang lalong nagagalit.
Napakuyom ang kamao ni Lee Jun habang tumutulo ang pawis sa mukha niya, hindi ko man lang magamit ang kapangyarihan ko sa ganitong kababang klaseng halimaw ang bigo niyang naisip. Kasabay nito napatanong siya sa sarili kung ibig sabihin ba nito ay hindi niya kayang talunin ang kalaban gamit ang D-rank awakening niya. Duguan na ang paligid at kitang-kita ang hirap sa mukha ni Lee Jun habang pinipilit niyang tumayo. Ngunit hindi doon natapos ang lahat, sa susunod na sandali mahigpit niyang hinawakan ang espada sa tagiliran niya. Biglang kumislap ang asul na liwanag mula rito habang unti-unting nagbabago ang tingin sa mga mata niya. Biglang nagbago ang aura ni Lee Jun, kumislap sa pula ang mga mata niya habang mahigpit na hawak ang espada, tumulo ang pawis sa pisngi pero kitang-kita ang determinasyon sa mukha niya. Sa isang iglap sumugod siya at isang malakas na paghiwa ang tumama sa lobong halimaw, napaigik ang halimaw sa sakit habang tumalsik ang dugo sa paligid. Hindi nagtagal bumagsak ang halimaw sa lupa, nakatingala ito habang duguan at hindi na makagalaw. Kasabay nito napahinga ng malalim si Lee Jun, hingal na hingal siya habang nakatayo sa gitna ng wasak na kalsada, usok at abo ang bumabalot sa paligid matapos ang laban. Sa kabilang bahagi ng wasak na lugar rinig ang malakas na sigaw habang isang lalaki ang mabilis na tumatakbo palayo. Nasa harapan naman si Lee Jun na pawis at seryoso ang tingin. Bahagya lang ang pagkapanalo niya sa halimaw, kitang-kita sa mukha niya ang pagod habang iniisip niyang muntik na siyang hindi magtagumpay. Kahit isa lang ang natalo niya pakiramdam niya ay naubos na ang lahat ng lakas niya, mabigat ang paghinga niya habang pinipilit na tumayo. Hindi nagtagal na pangiwi siya sa sakit, kumikislap sa lila ang mga mata niya habang ang pulang ugat ng enerhiya ay bumabalot sa braso at katawan, malalalim ang mga sugat na natamo niya. Napadaing si Lee Jun at napagtanto niyang hindi na niya kayang lumaban pa. D-rank, bilang isang mababang ranggo na awakener wala siyang magawa kundi tanggapin ang limitasyon niya. Sa paligid rinig ang sigaw ng mga tao habang takot na tumatakbo palayo sa halimaw. Nanginginig sa takot ang babaeng may mahabang buhok habang sumisigaw ng tulong iligtas niyo kami, kasabay nito ang mga lalaking napaigik at napasigaw sa gitna ng gulo. Nakatayo lang si Lee Jun habang pinapanood ang mga tao na humihingi ng saklolo, wala siyang magawa kundi panoorin silang sumisigaw para sa tulong. Napatingin siya sa wasak na paligid habang pawis ang tumutulo sa mukha, isipin mo ito lang ang kaya kong gawin ang mapait niyang naisip, napakawawa naman ang bulong niya sa sarili. Habang nakakuyom ang kamao, ngunit sa gitna ng kawalan ng pag-asa biglang nagliwanag ang paligid. Kumislap ang mga mata ni Lee Jun habang isang malakas na tunog ang umalingaw sa ere. Sa gitna ng mga guho nakaluhod ang lalaking nakaitim, usok at alikabok ang bumabalot sa paligid habang tahimik na nakaupo siya sa gitna ng pagkawasak. Biglang naputol ang katahimikan, isang matalim na tunog ang pamunit sa hangin kasabay ng paglitaw ng isang lalaking may gintong buhok. Kumikislap sa lila ang mga mata niya habang mahigpit na hawak ang espadang bumabalot sa asol na kidlat. Seryoso ang mukha niya at kitang-kita ang intensyon na lumaban. Sa harap niya isang higanteng halimaw ang nagpakita, kulay lila ang katawan nito at maraming pulang mata ang nakakalat sa buong katawan, nakabuka ang bibig nito na puno ng matutulis na pangil habang lumilikha ng lilang enerhiya na umiikot sa paligid. Hindi nagdalawang isip ang lalaking may gintong buhok, mabilis siyang sumugod habang umiikot ang kidlat sa espada niya. Sinalubong niya ang atake ng halimaw at nagbanggaan ang asul at lilang liwanag sa gitna ng laban. Kasabay ng malakas na pagsabog ng enerhiya na natiling matalas ang tingin ng lalaking may gintong buhok, mahigpit ang hawak niya sa espada habang handang tapusin ang laban. Biglang pumuno sa kalangitan ang nagkikislapang mga guhit ng liwanag, maraming hiwa ng asul na enerhiya ang bumagsak na parang kidlat at tumama sa paligid. Sa gitna ng pagsabog at mga nagliliparang tipak ng bato nakatayo ang lalaking may gintong buhok, mahaba ang itim na suot niya at hawak pa rin ang espada habang umiikot ang maliwanag na enerhiya sa paligid niya, kalmado ang tayo niya sa kabila ng nagkakagulong laban. Hindi nagtagal na puno ng alikabok at usok ang buong lugar, walang makita kundi ang makapal na ulap ng pagkawasak matapos ang malakas na atake. At nang hamupa ang usok muling lumitaw ang lalaking may gintong buhok. Seryoso ang mukha niya at matalim ang tingin habang tahimik na nakatayo, walang bakas ng pagod sa kanya matapos ang ipinakitang kapangyarihan. Tinapos niya ang halimaw na hindi ko man lang kayang hawakan ang hindi makapaniwalang naisip ni Lee Jun habang nakahawak sa tagiliran, tumutulo ang pawis sa mukha niya at kitang-kita ang pulang enerhiya na bumabalot sa sugat sa katawan, nanginginig pa rin siya sa sakit habang nakatingin sa malayo.
Sa isang iglap lang ang biglang dagdag niya sa isip habang nanlalaki ang mga mata sa gulat. Sword Dragon ang pangalang pumasok sa isip niya habang naaalala ang lakas na ipinakita ng lalaki kanina. Sa gitna ng wasak na lungsod nakatalikod ang lalaking may gintong buhok, hawak niya ang mahabang espada habang umiikot ang asol na enerhiya sa paligid niya, dugo ang nagkalat sa sahig at kidlat ang gumuguhit sa madilim na kalangitan sa likuran niya. Malapit kong kaibigan ang bulong ni Li Jun sa sarili, siya ang taong ganap na nagmana ng martial arts ng angkan niya. At sa huli na pabuntong hininga na lang si Li Jun habang nakatingin sa kaibigan, nakakainggit ang mapait niyang naisip habang pinapanood ang lakas na hindi niya kayang pantayan. Kung naman ako lang din sana ang martial arts ng angkan namin ang mapait na naisip ni Li Jun habang hawak ang tagiliran, umaapoy sa pula ang malalim na sugat sa katawan niya at baka sa mukha ang sakit at panghihinayang. Hindi sana ako basta-basta bumagsak ang dagdag niya sa isip habang nakaupo sa gitna ng mga guho, usok at mga baga ang lumulutang sa paligid habang tumutulo ang pawis sa mukha niya. Ako sana ang pagdududa niyang sinundan ng katahimikan. Ganoon din sana ako kalakas kung natanggap ko ang kapangyarihan ng angkan ko ang mapait niyang naisip habang nakatingin sa malayo kung saan nakipaglaban ang kaibigan niya. Hindi nagtagal bumagsak ang kamao ni Li Jun sa madugong lupa, mahigpit ang pagkakuyom nito habang tumutulo ang dugo mula sa mga sugat, ramdam ang bigat ng pagkabigo at ang nag-aalab na determinasyon sa bawat hibla ng kalamnan niya. Taon 2031, bago pa man magsimula ang kaguluhan ng pandemonyum unti-unti nang lumitaw ang mga Awakener sa mundo. Sa tuktok ng hagdan nakatayo ang isang figure na nababalot ng asul na liwanag, humahampas ang mahabang kapal niya habang umaalpas ang enerhiya sa paligid. Taglay ng mga Awakener ang kapangyarihan na hindi pa kailanman nahawakan ng sangkatauhan noon, lakas na kayang bumago ng daloy ng mundo. Kasunod nito lumitaw ang mga mukha ng ilang Awakener, isang babaeng may gintong buhok na seryoso ang tingin, isang lalaking may maitim na buhok na kalmado ang ekspresyon, isa pang lalaki na may peklat sa mukha at matalim ang mga mata, at sa harapan nila nakatalikod ang isang lalaking may asol na buhok na napapalibutan ng asol na aura. At ang mga anak nila natural na nagmana ng kapangyarihang iyon at ng kakayahang gamitin ito, dala nila sa dugo ang lakas na minana mula sa mga naunang Awakener. Gayunpaman, nagsimula siya bilang isang F-rank Awakener na walang namanang kapangyarihan mula sa angkan, kitang-kita sa mukha ni Li Jun ang pagod at sakit habang tumutulo ang pawis sa noo niya. Napapalibutan siya ng liwanag pero bakas sa mga mata niya ang bigat ng pagkabigo. Kahit gaano pa siya magsikap ang dagdag niya sa isip, bumagsak ang kamay niya sa lupa. May mga benda ang mga daliri niya at nanginginig ito sa hirap habang nakakapit sa basag na sahig. Kahit gaano pa siya kadesperado ang mapait niyang naisip habang pilit na bumabangon. Hanggang D-rank lang ang kaya kung marating ang katotohanang tumatagos sa kanya. Sa huling eksena nakaupo si Li Jun at nakayuko sa gitna ng nagliliyab na liwanag, nakapalibot sa kanya ang mga espadang nakatusok sa lupa habang siya ay mag-isang nilalamon ng panghihinayang. Kung sana lang ang unang pumasok sa isip ni Li Jun habang nakatingin sa kawalan. Kung naman ako lang sana ang martial arts ng angkan namin ang mapait niyang naisip, sa close-up ng mata niya kitang-kita ang lungkot at panghihinayang habang may bahid ng luha na dumadaloy. At ang mahina niyang dagdag sa sarili habang bumubulong ang pagdududa. Sa harapan niya lumitaw ang isang espadang bumabalot sa gintong liwanag, kumikislap ang masalimuot na disenyo ng talam habang umiikot ang enerhiya sa paligid nito. Nakatingin lang si Li Jun dito habang bumabalik ang alaala ng kapangyarihang hindi niya kailanman nahawakan. Kung nakaabot lang sana ako sa mas mataas na awakening rank imbes na D-rank lang ang panaghoy ng isip niya, ramdam ang bigat ng limitasyong pumipigil sa kanya. Magiging iba kaya ang buhay ko ngayon ang tanong na gumuguhit sa puso niya. Kasabay nito lumitaw sa isip niya ang imahe ng ibang buhay, nakatayo siya sa gitna ng lungsod kasama ang mga kaibigan, nakangiti silang lahat habang kamakaway siya ng masaya, maliwanag ang paligid at walang bakas ng dugo o pagkawasak, isang buhay na hindi niya nararanasan bilang isang D-rank lang. Umalangaw-ngaw ang tunog ng pag-ubo sa gitna ng malakas na ulan. Nakayuko si Li Jun habang basang-basa sa ulan, nanginginig ang balikat niya sa bawat pag-ubo at kitang-kita ang hirap sa mukha niya, madilim ang paligid at tanging ang pagbuhos ng ulan lang ang naririnig. Hamihip ang malamig na hangin at unti-unting hamina ang ulan, naiwan ang katahimikan at ang tunog ng patak ng tubig sa basang lupa.
Anong pinag-iisip ko pagayong tapos na ang lahat ang mapait na bulong ni Lee Jun sa sarili? Nakasandal siya sa isang wasak na pader habang nakapikit, baka sa mukha niya ang pagod at pagsuko. Isang mahinang tawa ang kumawala sa kanya, pilit na ngiti ang gumuhit sa labi niya pero hindi ito umabot sa mga mata, pagtawa ng isang taong alam na wala nang magagawa pa. Biglang may umalingaw-ngaw na tunog sa paligid. Dahan-daw ang damilat si Lee Jun, tumulo ang isang butil ng pawi sa pisngi niya habang nakatingin sa kawalan, seryoso ang mukha niya at may kung anong liwanag na sumasalamin sa mga mata niya sa gitna ng pagbuhos ng ulan. Biglang may lumiwanag sa paningin ni Lee Jun sa gitna ng pagbuhos ng ulan. Ang attribute martial art route ay nabuksan na ang mensaheng umilo sa harapan niya habang tumutulo ang tubig mula sa buhok niya. Ano ito ang naguguluhang bulong ni Lee Jun habang nakatingin sa liwanag na lumilitaw? Hindi nagtagal muling lumitaw ang parehong mensahe, ang attribute martial art route ay nabuksan na. Ngayon ay may kasama ng digital na epekto na kumikislap sa paligid na parang mga piraso ng datos na nabubuo. Katahimikan ang bumalot sa wasak na paligid, tanging ang tunog ng ulan at ang paghinga ni Lee Jun ang maririnig. Hanggang sa isang mapait na tawa ang kumawala sa kanya, ang mahina niyang sambit habang nakasandal sa mga guho. Sinong niloloko niyo ang dagdag niya habang nakahawak sa dibdib kung saan umaapoy ang pulang enerhiya mula sa sugat. Sa kabila ng sugat at pagod isang ngisi ang gumuhit sa labi ni Lee Jun, malamig ang tingin niya habang unti-unting lumalakas ang liwanag ng pulang enerhiya sa kamay niya. Napakasama talaga ng swerte ko ang mapait na naisip ni Lee Jun. Nakaupo siyang mag-isa sa gitna ng wasak na lugar, basag ang mga pader at kalat ang mga tipak ng bato sa paligid. Sa harapan niya nakahandusay ang bangkay ng lobong halimaw habang dugo ang nagkalat sa sahig, mahinang sinag lang ng liwanag ang tumatagos sa alikabok at ulan. Anong silbi ng pagbukas ng rutang ito kung mamamatay din naman ako ang bigo niyang bulong sa sarili, ramdam ang panghihina sa buong katawan habang nakayuko at sugatan. Katahimikan ng bumalot sa lugar, unti-unting nagdilim ang paligid habang tanging mga alikabok lang ang lumulutang sa hangin. Sa gitna ng katahimikan lumitaw ang matalim na tingin ni Lee Jun, nanginginig ang mga mata niya pero bakas dito ang galit at pagkadismaya. Napapikit siya ng mariin, ramdam ang bigat ng pagod at sakit sa bawat paghinga. Napakasamang awakening system ang huling naisip niya habang unti-unting nawawala ang liwanag sa mga mata niya. Kasabay nito bumagsak ang kamay niyang may benda sa malamig na lupa, nanginginig ang mga daliri habang pilit na kumakapit sa sahig. At sa huling sandali isang mahinang tunog ang umalingaw-ngaw sa gitna ng katahimikan. Isang malakas na tunog ang umalingaw-ngaw sa paligid. Sa gitna ng kadiliman biglang bumukas ang isang asul na bilog na napapalibutan ng masalimuot na mga simbolo, kumikislap ang puting liwanag sa gitna habang umiikot ang disenyo ng yin at yang, lumiliwanag ang paligid habang gumuguhit ang enerhiya na parang kidlat. Kasunod nito nanlaki ang mga mata ni Lee Jun, gulat at pagkamangha ang nagre-refleksyon sa mga mata niya habang nakatingin sa liwanag na bumabalot sa kanya. Isang mahinang hinga ang kumawala sa kanya. Pagdilat ni Lee Jun nasa kama na siya, pawis at mabilis ang paghinga habang nakatingala sa kisame, nakakuyom ang kamay niya sa kumot at bakas sa mukha ang gulat. Hindi niya maintindihan kung ano ang nangyari, panaginip ba ito o katotohanan. Habang pilit na inaalala ang liwanag at ang bilog na enerhiya isang tunog ng pagkagulat ang kumawala sa kanya. Bigla siyang bumangon mula sa kama. Pawis si Lee Jun habang mabilis ang paghinga, nakakapit ang mga kamay niya sa kumot at gulat ang mga mata habang nililibot ng tingin ang paligid, hindi niya maintindihan ang nangyayari. Katahimikan ng bumalot sa kwarto, unti-unti niyang pinakikiramdaman ang bawat sulok ng lugar. Sumunod niyang nakita ang pamilyar na pintuan at ang locker na may mga nakadikit na maliliit na papel, tahimik ang paligid at tanging ang liwanag lang mula sa labas ang pumapasok. Kasunod nito bumungad sa kanya ang maayos na mesa, may laptop na nakapatong dito kasama ang isang maliit na halaman sa paso, may mga libro at gamit sa pagsusulat na nakahilera, sikat ng araw ang tumatagos sa bintana at nagbibigay ng mainit na liwanag sa kwarto. Ano ba ito ang gulat na naisip ni Lee Jun habang hindi makapaniwala sa nakikita? Nasa kama pa rin siya habang nakatingin sa paligid, may guhit na wallpaper ang kwarto, sa gilid ng kama may maliit na mesa at sa taas ng stand may Rubik's Cube at mga libro. Ito ba ang dorm ko?
Ang naguguluhang tanong ni Lee Jun sa sarili, nakatingin lang siya sa kumot na hawak habang pilit na inaalala kung paano siya napunta dito. Hindi ba ito yung tinirhan ko noong high school? Ako ang naguguluhang naisip ni Lee Jun. Nakaupo siya sa kama habang nakatingin sa paligid, malamig ang ekspresyon niya pero kitang-kita ang pagkalito sa mga mata. Tumutulo ang isang butil ng pawis sa pisngi niya habang pilit na inaalala ang lugar. Bakit ako nandito ang tanong na paulit-ulit na gumugulo sa isip niya. Biglang bumalik ang alaala, bakit nga ba ako nandito ang muli niyang bulong habang bumabalik ang eksena ng laban. Sa alaala niya sumusugod ang isang halimaw na lobo na may kumikinang na pulang mata, matutulis ang mga pangil nito at umaatake sa gitna ng kaguluhan, kitang-kita ang kamay ni Lee Jun na sumusuntok para protektahan ang sarili. At dahil sa sugat na natamo ko matapos kong iligtas ang isang sibilyan ng pait na naalala niya. Namatay ako di ba ang tanong na bumabagabag sa kanya habang nakatingin sa kawalan. Bumalik siya sa kasalukuyan, nakaupo pa rin si Lee Jun sa kama at seryoso ang mukha. Sa harapan niya may lumulutang na asul na screen na kumikislap, nakakuyom ang kamao niya habang tinitigan ang liwanag na hindi niya maintindihan. Isang patak ng pawis ang damaloy sa pisngi ng ating bida. Nanlalaki ang mga mata niya habang nakatingin sa kawalan, kitang-kita ang gulat at pagkalito sa mukha ni Lee Jun habang pinoproseso ang lahat ng nangyayari. Ang mahinang naibulong ng ating bida, hindi niya maintindihan kung panaginip ba ito o katotohanan. Kasunod nito may narinig siyang tinig sa isip niya. January 2, 2025 ang petsang umalangaw na parang bulong mula sa kawalan. Sa harapan ng ating bida lumitaw ang isang kumikinang na asul na screen. Nakalagay dito ang petsa 2025, 01, 02 habang kumikislap ang mga digital na liwanag sa paligid, dahan-dahan niyang inabot ang screen at ramdam ang enerhiyang dumadaloy sa bawat pagdampi ng daliri niya. Katahimikan ang bomb alert sa paligid. Hanggang sa isang sigaw ng gulat ang kumawala sa ating bida. 2025 ang hindi makapaniwalang naisip ni Lee Jun, nanlalaki ang mga mata niya habang nakatingin sa petsang nakalutang sa ere. Kasunod nito biglang yumanig ang paligid. Sa hallway ng dorm mabilis na naglalakad ang dalawang lalaki, napatigil ang isa sa kanila na nakasuot ng maroon na jacket, gulat ang ekspresyon niya habang nakatingin sa direksyon ng kwarto ng ating bida. Katabi niya ang isa pang lalaki na nakasuot ng kulay abong tracksuit, kalmado lang ito pero bakas din sa mukha ang pagkabigla sa biglaang pagyanig. Malakas ang tunog ng pagyanig sa buong pasilyo habang tahimik na nakatitig ang dalawa sa pintuang pinanggalingan ng ingay. Napahawak sa ulo ang ating bida habang nakaupo sa kama. Hindi ito maaari ang nanginginig na bulong niya, pawis na pawis siya at gulong-gulo ang mga mata habang nakatingin sa asul na screen na lumulutang sa harapan niya, hindi niya matanggap ang nakikita. Katahimikan ang bomb alert sa kwarto habang tanging ang hininga lang ng ating bida ang maririnig. Panaginip lang ba ang lahat ng iyon ang tanong na gumugulo sa isip niya, nakatingin siya sa kawalan habang may butil ng pawis na dumadaloy sa pisngi. Hindi siguradong hindi ang sagot niya sa sarili, ramdam niya sa buong katawan na totoo ang lahat ng nangyari, ang sakit ang laban ang pagkamatay, hindi iyon panaginip. Kung ganon ang biglang naisip ng ating bida habang unti-unting nagbabago ang ekspresyon niya, mula sa pagkalito naging seryoso ang mukha niya. Kasunod nito dahan-dahan siyang bumaba sa kama, tahimik ang bawat kilos niya habang inaapakan ang malamig na sahig, nakahanda na ang ating bida na harapin kung anuman ang katotohanan sa likod ng lahat ng ito. Dahan-daang hinawi ng ating bida ang kurtina ng bintana. Mainit na sikat ng araw ang bomb alert sa kwarto habang lumalabas ang tanawin ng malawak na campus, kita ang matataas na gusali at malawak na field na naliliwanagan ng umaga. Isang malakas na ihip ng hangin ang dumaan mula sa labas. Bumungad sa mata ng ating bida ang eksena ng mga awakener na nagtatraining. Sa oval ng paaralan makikita ang mga estudyanteng nakasuot ng training uniform. May mga tumatakbo sa pulang track habang ang iba ay nakaupo sa damuhan at nagpapahinga. Kumikislap ang pawis sa kanilang mga noo habang nag-eensayo sa ilalim ng araw. Ito yung eksenang nakita ko na hanggang sa magsawa ako ang pamilyar na naisip ng ating bida. Sumunod na bumungad ang isa pang grupo ng mga estudyante, sabay-sabay silang nakaluhod habang hawak ang mga mahahabang sibat. Nasa harapan nila ang isang instructor na nakasuot ng itim at tahimik na nagmamasid sa bawat galaw nila, kumikislap ang enerhiya sa paligid habang seryoso ang bawat isa sa training.
Ang eksenang iyon noon ang muling nabubuhay ngayon sa harapan ng mga mata ko ang gulat na naisip ng ating bida. Hindi siya makapaniwala na ang lahat ng alaala niya tungkol sa training ng mga Awakener ay nangyayari ulit ngayon mismo sa harapan niya. Isang butil ng pawis ang damaloy sa pisngi ng ating bida. Nanlalaki ang mga mata niya at hindi maalis ang gulat sa mukha habang nakatingin sa kawalan, ramdam ang bigat ng paghinga niya habang pinoproseso ang lahat ng nangyayari. Bumalik ba ako 7 taon sa nakaraan ang hindi makapaniwalang tanong na gumugulo sa isip ng ating bida? Hindi niya matanggap ang posibilidad na nasa nakaraan na siya, ang dormant training ng mga Awakener ang petsa sa screen, lahat ng ito ay hindi dapat nangyayari kung patay na siya. Pero ang lahat ng nasa harapan niya ay masyadong totoo para ituring na panaginip lang. Imposible ang sigaw na umalingaw sa isip ng ating bida. Sa labas tahimik na nakatayo ang gusali ng paaralan sa ilalim ng maaliwalas na kalangitan. Maririnig ang huni ng mga ibon habang sumisikat ang araw sa mga bintana ng eskwelahan. Bumalik ang eksena sa loob ng kwarto. Nakaupo sa gilid ng kama ang ating bida, nakayuko siya habang mahigpit na magkahawak ang mga kamay. Ramdam ang bigat sa dibdib niya habang pilit na inuunawa ang sitwasyon, may ilaw na pumapasok mula sa bintana at tumatama sa asol na carpet sa sahig. Bumalik ba talaga ako sa nakaraan ang tanong na bumabagabag sa isip ng ating bida? Lumilim ang paligid at tanging ang mga salitang iyon lang ang nangingibabaw. Sigurado akong namatay ako ang pait na naalala niya. Biglang bumalik ang eksena ng huling sandali niya, kitang-kita ang malalim na sugat sa tagiliran ng ating bida. Umaagos ang dugo habang may kumikinang na pulang liwanag na bumabalot sa katawan niya, suot niya ang itim na kasuotan habang nakatayo sa gitna ng laban. Dahil sa malaking butas sa tadyang ko ang alaala na bumabalik sa isip ng ating bida. Hanggang kanina lang ramdam ko pa ang matinding sakit na iyon ang bulong niya habang nakatitig sa kawalan, sariwa pa sa alaala niya ang pakiramdam ng sugat na kumitil sa buhay niya. Kasunod nito mabilis na hinawi ng ating bida ang suot na puting damit. Ipinapakita ang matipunong tiyan na walang bakas ng kahit anong sugat, malinis ang balat niya at walang kahit anong peklat o marka ng pinsala, kumikinang ang liwanag sa paligid habang nakatingin siya sa sariling katawan. Pero ngayon wala na akong makitang kahit anong bakas nito ang gulat na naisip ng ating bida. Mahigpit niyang hinawakan ang dibdib habang nakakunot ang noo, may butil ng pawis na dumadaloy sa pisngi niya, hindi siya makapaniwala na ang sugat na naging dahilan ng kamatayan niya ay biglang naglaho na parang walang nangyari. Bumalik ako sa nakaraan at ang kamatayan ko ang naging simula ng lahat ang mabigat na realisasyon ng ating bida. Sa gitna ng kadiliman unti-unting lumilinaw sa kanya ang katotohanan, hindi ito panaginip, namatay siya at ngayon nabigyan siya ng pangalawang pagkakataon. Hindi ako makapaniwala na ang bagay na nangyayari lang sa nobela ay nangyari talaga sa akin ang hindi makapaniwalang naisip ng ating bida. Nakayuko siya at nakahawak sa ulo habang pilit na pinoproseso ang lahat, gulong-gulo ang isip niya at hindi matanggap na ang isang bagay na imposible ay nangyayari na mismo sa buhay niya. Ano ang dapat kong gawin mula ngayon ang tanong na bumabagabag sa ating bida? Nakahawak pa rin siya sa noo habang may butil ng pawis na dumadaloy sa pisngi, seryoso at puno ng pag-aalala ang mukha niya, alam niyang bumalik siya sa nakaraan pero hindi niya alam kung paano haharapin ang pangalawang pagkakataon na ito. Kasunod nito biglang nagdilim ang paligid. Isang nakakatakot na babala ang lumitaw. Sa loob ng 7 taon magsisimula ang isang malaking digmaan ang nakasulat sa pulang teksto. Sa likod nito kitang-kita ang wasak na lungsod na nilalamon ng apoy, nagliliparan ang mga baga habang gumuho ang mga gusali sa ilalim ng pulang kalangitan. At ako ang pagdudugtong ng iniisip ng ating bida habang nakatingin sa madugong eksena ng nakaraan. Kitang-kita ang kamay na puno ng dugo na nakalapat sa basag na lupa, nagliliparan ang mga baga sa paligid habang ramdam ang bigat ng pagkatalo. Wala akong magagawa tungkol dito ang mapait na realisasyon ng ating bida. Alam niyang sa kasalukuyan niyang kalagayan wala siyang kakayahan na pigilan ang malaking digmaan na darating sa loob ng 7 taon, ang sakit ng katotohanang iyon ay kasing bigat ng sugat na kumitil sa buhay niya noon. Katahimikan ang Bamalot bago siya muling nagsalita. Sa ngayon tingnan ko muna ang kalagayan ko ang desisyon ng ating bida. Tumayo siya sa harap ng bintana habang sumisikat ang araw sa labas, seryoso ang mukha niya at may butil ng pawis sa pisngi, inilabas niya ang kamay at sa isang iglap lumitaw ang isang kumikinang na asul na screen. Sa screen lumabas ang pangunahing impormasyon.
Titulo loser edad 18 potensyal wala sa ranggo, nakalista din ang mga kasalukuyang kakayahan Tri-Principal Cultivation Technique, Tri-Principal Sword Technique at Tri-Principal Footwork na lahat ay nasa pinakamababang antas. Nakalagay din sa dulo ang katangian martial arts route at ang bilin na pumili ng landas. Nakatitig lang ang ating bida sa screen habang pinoproseso ang lahat ng impormasyon tungkol sa sarili niya. Ito ang simula ng plano niya para sa pangalawang buhay na ibinigay sa kanya. Sumunod na lumitaw ang stats ng ating bida sa asul na screen. Stamina 10 sa 100, Strength 10 sa 100, Fitness 10 sa 100, Agility 10 sa 100, sa Special Stats naman Inner Energy 10 sa 50 at Mental Strength 30 sa 150, lahat ng numero ay sobrang baba at malayo sa dapat na antas ng isang awakener. Ito na nga ang hindi makapaniwalang bulong ng ating bida habang nakatingin sa screen. Ang parehong route selection window na nakita ko bago ako mamatay, tama ba ang tanong na pumasok sa isip niya? Ngumiti ng bahagya ang ating bida habang naaalala ang huling sandali ng nakaraan niyang buhay, pamilyar sa kanya ang lahat ng ito, ang mismong screen na ito ang huli niyang nakita bago siya malagutan ng hininga. Kasunod nito nagbago ang ekspresyon niya. Tapos isang butil ng pawis ang damaloy sa pisngi ng ating bida, seryoso at puno ng determinasyon ang mukha niya habang pinag-iisipan ang susunod na gagawin. Ano kaya ang magiging itsura ng na-unlock na attribute na martial arts route ang tanong ng ating bida sa sarili. Dahan niyang iniabot ang kamay sa kumikinang na screen. Sa isang iglap lumiwanag ang buong paligid habang dumadampi ang daliri ng ating bida sa pagpipili ang martial art route attribute. Kumikislap ang asul na liwanag sa buong kwarto kasabay ng desisyon na babago sa takbo ng pangalawang buhay niya. Isang malakas na tunog ang umalangaw sa buong kwarto. Sa asul na screen lumabas ang isang mensahe. Na-unlock na ang attribute martial art route ang nakasulat sa kumikinang na teksto, kasunod nito ang isang babala. Pumili ka ng iyong landas, kapag nakapili ka na hindi mo na ito mababago kailanman. Nanlaki ang mga mata ng ating bida habang binabasa ang mga salitang iyon. Kasunod nito bumungad sa isip niya ang mga pangalan ng maalamat na teknik. Nine Sons Divine Art Dharma's Tendon Transformation Classic Heaven Encompassing Divine Art ang mga pangalang umalangaw sa isipan ng ating bida. Lahat ng mga ito ay walang katulad na martial arts ang gulat na naisip niya, ito ang mga teknik na pinapangarap lang ng lahat ng awakener, mga teknik na kayang bumago ng kapalaran ng isang tao. Nakaupo sa kama ang ating bida, nakatitig siya sa asul na screen na lumulutang sa harapan niya, hindi siya makapaniwala sa mga pagpipili ang nasa harapan niya ngayon, may butil ng pawis na dumadaloy sa pisngi habang pilit na pinoproseso ang bigat ng desisyon. Kailangan kong pumili ng isa sa mga ito, tama ba ang tanong ng ating bida sa sarili? Nakahawak siya sa baba habang malalim na nag-iisip, ramdam ang kaba sa dibdib niya. Alam niyang ang pipiliin niyang landas ngayon ang magdidikta ng magiging takbo ng pangalawang buhay niya, isang desisyon na wala nang balikan. Sa nakaraan kong buhay wala akong nagawa kundi mamatay ng walang saysay ang mapait na alaala ng ating bida. Umiikot ang mga bituin at liwanag sa madilim na paligid habang bumabalik sa kanya ang sakit ng pagkatalo noon, walang kapangyarihan walang kakayahan para baguhin ang kapalaran, tanging kamatayan lang ang naging wakas ng lahat. Sige ang bulong ng ating bida. Nagbago ang ekspresyon niya, mula sa pag-aalinlangan naging puno ng determinasyon ng mga mata niya, alam niyang hindi na siya ang dating mahinang awakener na namatay noon. Kasunod nito matapang na itinutok ng ating bida ang daliri sa kumikinang na asul na screen. Bumalot ang napakaliwanag na enerhiya sa buong katawan niya, kumikislap ang mga bituin at guhit ng liwanag habang pinipili niya ang landas na babago sa lahat, may pawis man sa pisngi pero buo na ang desisyon sa mukha niya. Ito na ang pipiliin ko ang sigaw ng isip ng ating bida. Sa isang iglap pinindot niya ang pagpipilian. Sa buhay na ito hindi na ako tatahak sa parehong landas tulad ng dati ang matinding pangako ng ating bida. Dumilim ang paligid at tanging ang nagniningning na determinasyon lang niya ang nangingibabaw, hindi na siya muling magpapatalo, hindi na siya muling mamamatay ng walang saysay.